Lulutuin natin simpleng luto ng ating sardinas. Healthy to, masustansya to, at yung isa naman sardinas na merong repolyo at saka carrots. So, umpisahan na natin. Doon sa una natin gagawin, simple lang. Ang kailangan natin, kalamansi at saka sibuyas lang. Pero, lalagyan natin ng konting wansoy. Mabango to tsaka masarap. So, usually yung mga Thailand foods nilalagyan yan. Yung unang luto natin ng sardinas, simple lang. Isang lata ng sardinas, papainitin natin. Yan. Okay. So, eto na yung ating kawali. Ilagay natin yung ating sardinas. Yan. So, makikita natin yung ating sardinas. At pag mainit na yung ating sardinas, yan. Kasi syempre gusto naman natin mainit-init, hindi ba? Madali lang po ito. Kung ayaw nyong lagyan ng sahog yung inyong sardinas, kumuha lamang tayo ng kalamansi. Yan, kung meron kayong kalamansi, daya, lemon, bagay na bagay yan sa sardinas. Pigain na natin ang ating kalamansi. Tapos, yung mga Thailand na mga taga-Thailand, simple lang. Paghahaluin nila, kalamansi, konting patis. Yan. Konting patis. Kung ayaw nyo ng sobrang alat, pwede nyong lagyan ng konting tubig. Tapos, kukuha tayo. Kung meron kayong red onions, yung maliliit na sibuyas, okay din. Pero kung ayaw nyo ng maanghang na sibuyas, pwede rin naman, ito na lamang na puting sibuyas. Kasi manamis-namis yan. So, ito yung itatoppings natin dun sa ating sibuyas natin. So, i-low na natin yung ating apoy. Tapos, lalagyan natin ng wansoy. Masarap kasi itong wansoy eh. Actually, pwede din hilaw. Yung iba kasi, kung walang pang-init ng kanilang mga sardinas, kinakain na ng hilaw. So, kung hilaw nyo kakainin yung inyong sardinas, para masarap ang lasa, ganito po. Tapos, i-toppings nyo lang. Yan. Napakasarap po nito. Pwede nyong lagyan ng konting asukal, kung gusto nyo, manamis-namis. Yan. So, ito na po yung sauce. So, para siyang salad. Ito na yung sauce ng ating sardinas. So, simpleng sardinas. Yan, lagay nyo lang sa ibabaw. Ready to eat na. Pwedeng initin. Yung iba, kung walang pang-init, halimbawa, talagang biglaan o walang kuryente, yan na. Hindi ba ang sarap-sarap? Ang nagpasarap dyan, yung kalamansi natin o yung dayap natin. Okay? Yan na po yung ating finished product. Okay? Next, ang gagawin naman natin, so itabi natin, yung second luto natin ng ating sardinas. Okay? So, pinainit na natin yung ating, yan. So, painitin na natin yung ating kawali. Yan. Okay. So, pag mainit na yung ating mantika, magsisimula na tayong maggisa. Okay. Unahin natin yung ating sibuyas. Yan. Tinitignan ko lang kung may apoy. Yan. Okay. Uminit na. So, ito yung ating sibuyas. Igigisa na natin yung ating sibuyas. Yan. Pwedeng sa simula, medyo mahina muna yung ating apoy. Tapos yung ating bawang, para hindi masunog. Okay. At hiniwa natin yung ating repolyo at carrots. Yan, repolyo, carrots. Hiwain nyo yung parang pangpansit o parang panglumpia. So, igigisa natin. Ilagay na natin. Okay. Ito yung ating repolyo. Pwede nang sabayan. Actually, pwede naman nga talaga pang salad ang repolyo eh. Yan.
repolyo, and carrots. Isasangkot siya natin. Ito yung ating carrots. Matagal-tagal ding maluto yung ating carrots. Yan. Pero pareho naman siyang pwedeng kainin ng hilaw. Pwede na nating timplahan itong ating niluluto. So, para hindi rin naman masyadong, yung iba, pwede maglagay ng konting tubig. Yan. So, gisa-gisa lang itong ating gulay. Ganyan. Pwede nyong lagyan ng konting water kung ayaw nyong. Yan. So, ayaw nating masunog. Tapos, pwede na rin natin ilakas yung ating apoy. Tapos, timplahan na natin siya. Paminta. Yan. Konting asin. Pwedeng patis. Okay. So, ito yung ating asin. Yan. Konting asin. Konting asukal. Kasi pag gulay, imbis na gumagamit tayo ng mga MSG, itong mga natural yung gagamitin natin. So, asin, asukal, paminta, pangpalasa dito sa ating gulay. Okay. So, yan. So, crispy pa yung ating gulay. Yan. Para lang tayong nagagawa ng pansit. At ang pansahog natin dito sa ating gulay. Yan. Okay. Nilakas ko na yung apoy. So, makikita natin, medyo luto na siya. Sa isang gilid, ilalagay na natin yung ating sardinas. Yan. Dito, yung ating sabaw ng sardinas. Tsaka yung pinaka-mismong sardinas. Yan. Okay. So, hayaan natin silang maghalo. Kung mas gusto nyong tuyo, konti lang yung ilagay ninyong tubig. Or halos wag ng tubigan kasi may sauce naman yung ating sardinas. Yan, di ba? Ang ganda, very colorful. So, kaya ko pinili itong ating sardinas. Alam nyo ba, napakasustansya nito. Imbes na kumain kayo ng mga supplements, bakit hindi na lang natin gawing ulam ang ating sardinas? Meron kasi siyang omega-3 polyunsaturated fatty acid. So, hindi kayo kailangan bumili ng mga fish oil. Ito na lang ang iulam natin. Tapos, hindi na kayo gagastos kasi mag-uulam din naman kayo. Tsaka, maiiwasan natin yung tinatawag na maraming gamot o yung polypharmacy. At alam nyo ba, itong ating sardinas, itong delata na to, may calcium, potassium, magnesium, zinc, iron, taurine, arginine. So, para yan sa diabetes, high blood, nakakatulong. Yung sa mga may mataas na triglyceride, tsaka yung may fatty liver. Sa mga nagtatanong, ito ang iulam kapag may fatty liver tayo. At saka itong ating sardinas, meron siyang calcium. Calcium na taglay na parang singdami ng gatas. So, yung calcium dun sa gatas, katulad din dito sa ating delatang sardinas. Yung dami. Kailangan mo ng calcium para sa pag-contract ng muscle mo, para sa puso mo, tsaka sa buto mo. Meron pa siyang phosphorus, zinc, copper, selenium, vitamin A, C, and E, vitamin B, vitamin D, tsaka lycopene. Ngayon, nakakapagpababa ba ito ng blood pressure? Yes, possible. Kasi meron siyang potassium, magnesium, tsaka zinc. Tapos yung iron niya, alam nyo ba, ang iron ng sardinas ay makukumpara natin sa karne. So, marami din siyang taglay na iron, iwas anemia. Tsaka may amino acid. Kasi nakita nila, arginine ay amino acid na meron ng sardinas. So, kulang daw ang mga tao ng arginine. Ito, nakakatulong ang arginine sa pag-stabilize ng ating blood pressure. Tsaka maganda sa ugat ng kidney sa limbawa. So, kumain tayo ng more sardines para tumaas yung arginine level natin sa katawan. O, yung intake din natin ng arginine. Tapos, meron din siyang taurine.
antioxidant. Diba na nakikita nyo yun sa mga commercial? Antioxidant pang panormalize ng blood pressure, pampababa ng cholesterol, ng triglyceride, tsaka maganda siya sa glycemic effect. So, baka nga nakakatulong sa diabetes. So, kung ang problema niya, sabihin niya, oh, nako, isda, baka marami siyang mercury para doon sa mga buntis at nagbe-breastfeeding. Huwag ho kayong matakot kasi ang maganda, may selenium yung ating sardinas. So, pangontra siya doon sa mercury. Ang mga iiwas lang dito, yung mga bawal ng high salt. Halimbawa, kung meron kayong chronic kidney disease, kasi medyo maraming salt itong, kasi delata eh. So, yun yung pinaka-preservative niya. Tsaka yung may mga gout. Pero, kung healthy kayo, kumain tayo ng healthy sardinas. Maraming salamat po.